Sa isang punerarya, si Rebecca ay isang intern na nagtatrabaho sa pag-eembalsamo para sa kanyang huling procedure sa ilalim ng direktang pangangasiwa. Maingat niyang inasikaso ang bawat maliit na detalye, at nang matapos siya, ang bangkay ay nagmukhang bago. Pinuri ng tagapagturo na si Raymond ang kanyang trabaho at napansin ng manipis na peklat sa kanyang pulso, na agad niyang tinakpan ng guwantes. Pagkatapos ay gumawa si Rebecca ng hiwa sa katawan at sinimulang kunin ang lahat ng dugo. Napansin ni Raymond ang paggalaw ng mga daliri ng paa ng namatay, ngunit hindi niya ito binanggit. Pinuno niya ang katawan ng likidong pang-embalsamo upang tapusin ang proseso at kinumpirma ni Raymond na siya ay pumasa. Pagkatapos, itinago ni Rebecca ang katawan. Habang pabalik, kumurap ang mga ilaw at natigilan dahil sa pagkabigla, ngunit nagpatuloy siya sa paggalaw na parang walang nangyari. Pagkatapos linisin ang kanyang prep room, kinailangan niyang pumunta sa basement para sa mga supply. Gayunpaman, napakadilim doon at nag-alangan siyang gumalaw. Bigla, nagulat siya sa isang bagay na gumalaw sa dilim, ngunit si Raymond lang pala yun. Sinabihan siya nito na huwag pupunta sa basement at kumuha na lang ng mga supply sa aparador. Pagkatapos makaalis ni Rebecca, lumingon si Raymond upang tingnan ang nilalang na tumatakbo sa basement at nilak ang pinto. Sa opisina, gusto ni Raymond na mag-toast upang ipagdiwang ang kanyang promosyon bilang full-time na empleyado, ngunit sinabi niyang hindi siya umiinom. Ngayon na hindi na niya kailangan si Raymond, si Rebecca na ang mamamahala sa lahat ng pag-eembalsamo at magpa-focus si Raymond sa pangangasiwa. Si Rebecca ang magiging day shift at si Raymond ang hahawak sa anumang emergency sa gabi. Sinubukang sabihin ni Rebecca na ayos lang sa kanya ang pagtatrabaho sa gabi, ngunit galit na tinanggihan siya ni Raymond. Sa sandaling iyon, sumakit ang ulo ni Rebecca, kaya sinabihan siya ni Raymond na magpahinga tuwing weekend. Pagkaalis ni Rebecca, bumalik si Raymond sa basement at binanggit na nangyayari na naman ito. Sa bahay, inilapag ni Rebecca ang mga susi sa mesa bago pumunta sa kwarto para magpalit. Paglabas niya, nagulat siya nang mapansin na nawawala ang mga susi, ngunit hindi niya nakita ang kakaibang simbolo sa kanyang notebook. Mabuti na lang at nakita niya ang mga susi sa isa pang mesa, kaya umalis siya para sa weekly support meeting. Sinabi niya sa mga tao na ngayon ang ika-1 taon ng pagiging malinis sa droga at ibinahagi kung gaano kahirap harapin ang lahat ng kahihiyan at sakit na may kaugnayan sa adiksyon. Nagpasalamat siya sa lahat para sa kanilang suporta at sinabihan siya ng kanyang sponsor na si Kelly na maging proud. Habang pabalik sa kanyang upuan, nakita ni Rebecca ang isang nakakatakot na lalaki sa likuran na binubulong ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng meeting, nakaupo si Rebecca sa kanyang kotse habang nilalabanan ng kanyang madilim na pagnanasa. Nagmaneho siya papunta sa isang madilim na sulok at muntik na makipag-usap sa isang dealer para bumili ng isang bagay, ngunit inipon niya ang kanyang lakas at umalis bago pa man siya bumigay. Habang nagmamaneho siya palayo, tinawagan siya ni Raymond para yayain siyang pumunta sa punerarya. Humingi siya ng paumanhin sa pagbabago ng plano, ngunit may biglaang transfer mula sa munisipyo ng lungsod dala ang ilang mga bangkay. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Rebecca sa punerarya at binasa ang mga sulat upang malaman na ang mga bangkay ay dapat na i-embalsamo at i-cremate. Hindi ito makatwiran, ngunit kailangan niyang sundin ang mga utos. Pagkatapos magpatugtog ng masiglang musika, sinimulan niyang magtrabaho sa unang bangkay, kinausap ito habang napapansin ang mga sariwang sugat. Nang handa na ang pag-embalsamo, pinatay ni Rebecca ang musika at inasikaso ang mga papeles. Hindi niya nakita ang paggalaw ng ulo at pagdilat ng mga mata ng bangkay o ang simbolo na lumabas sa file. Nang nasa system na ang data, inilagay niya ang bangkay sa incinerator. Nang tumingin si Rebecca sa bintana, nagulat siya nang makitang bukas ang pinto ng kanyang sasakyan. Nagmadali siyang lumabas para isara ito, naiwang nakabukas ang mga ilaw. Pagkatapos, pumunta siya sa aparador para maghanap ng mga supply, ngunit nahilo siya. Hinimas niya ang kanyang ulo habang naririnig ang mga boses na bumubulong sa paligid niya. Nang sa wakas ay nagising siya sa realidad, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa mesa at walang maalala kung paano siya napunta doon. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono, kaya nagmamadali siyang sinagot ito, hindi napansin ang simbolo na lumabas sa ibang file. Si Raymond ang tumatawag, na gustong malaman ang kalagayan ni Rebecca. Sinabi niya rito na ang bagyo ay nagdudulot ng problema sa mga ilaw, ngunit maayos naman ang lahat. Pagkatapos ibaba ang tawag, bumalik si Raymond sa pagpipinta sa kanyang katawan. Samantala, sinimulan ni Rebecca na ilipat ang pangalawang bangkay, ngunit tumigil nang mawalan ng kuryente. Hindi niya nakita ang katawan na gumagalaw ang ulo at kamay nito sa stretcher. Dahil halos wala ng baterya ang kanyang telepono, pumunta siya sa opisina para maghanap ng kandila. Sa drawer, nakakita siya ng isang maliit na kahon na may kandilang nakaguhit sa takip nito, ngunit sa loob ay mga piraso ng papel lamang ang laman. Matapos sindihan ng isang piraso, bumalik siya sa katawan at napansin na gumalaw ang kamay, kaya ibinalik niya ito sa lugar. Hindi niya nakita ang simbolo na kumikinang sa dingding sa likuran niya o ang katawan na gumagalaw sa ilalim ng kumot. Ngumiti ito at ipinakita na mayroon nitong puting mga mata. Nang nasa incinerator na ang katawan, inilabas ni Rebecca ang pangatlo na may malalalim na hiwa at pasa. Nang makarinig si Rebecca ng ingay, umalis siya para tingnan ang opisina.
Iminulat ng katawan ng mga mata nito at ginalaw ang ulo nito habang lumilitaw ang simbolo sa ibang papel. Sa opisina, nakita ni Rebecca ang isang kakaibang figure na gumagalaw at inakala niyang si Raymond iyon. Gayunpaman, nawala ang figure nang kumurap siya, kaya inakala niyang imahinasyon niya lamang iyon. Nang bumalik si Rebecca sa prep room, nagulat siya nang makitang wala na ang katawan. Pagkatapos, muling tumunog ang telepono at sinagot niya ito para lamang makarinig ng isang boses na nagsasabing, "Ikaw ang may gawa nito sa akin, kasalanan mo ang lahat." Ibinaba ni Rebecca ang telepono dahil sa takot, ngunit patuloy pa rin ang pagtunog ng telepono, kaya lumayo siya rito habang hinahawakan ang kanyang mukha. Nataranta siya nang makakita ng dugo sa kanyang kamay at agad na hinubad ng Amerikana para takpan ang sugat, ngunit nang tumingin siyang muli, malinis ang kanyang kamay. Dahil patuloy na tumutunog ang telepono, muling sinagot ito ni Rebecca. Ang parehong boses ay nagsasabing gusto niyang iulat ang isang nawawalang tao na nagpaisip kay Rebecca na ito ay ang kanyang ama, si Ben. Binanggit niya na nawala ang kanyang 14 na taong gulang na anak na babae, si Rebecca, at naalala niya ang araw na nawalan siya ng malay malapit sa lawa matapos sumama sa ilang mga kaibigan at magkonsumo ng labis. Dahil gusto ng pulisya na maghintay siya ng 24 na oras para sa isang ulat, lumabas si Ben upang hanapin siya mismo. Iyon ang gabing namatay siya at nakukonsensya pa rin si Rebecca para dito. Matapos magkaroon ng pangitain ng isang kakaibang nilalang, nawalan siya ng malay. Kinaumagahan, nagulat si Rebecca nang magising sa kanyang kama. Tiningnan niya ang sarili sa salamin bago niya narinig na may kumakatok sa pinto. Paglabas niya ng banyo, nag-foam ang salamin at lumabas ang mensaheng, "Papasukin mo ako." Binuksan ni Rebecca ang pinto at nakita si Kelly, na pinagalitan siya dahil sa pagbabalik sa dating bisyo. Tila hindi matandaan ni Rebecca na umuwi o tumawag sa kanya para humingi ng tulong. Sumumpa siya na hindi siya gumamit, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Kelly, dahilan para magkaroon siya ng breakdown. Nang yakapin siya ni Kelly para i-comfort, niyakap siya ni Rebecca ng napakahigpit. Itinulak siya ni Kelly at natakot nang makitang nanilaw ang mga mata ni Rebecca, kaya sinubukan niyang tumakas. Hinuli siya ni Rebecca at inihagis sa kusina bago kinagat ang daliri ni Kelly. Pagkatapos, inihagis niya si Kelly sa sahig at sinaksak sa tainga gamit ang pambukas ng bote, pinilipit ito ng ilang beses para patayin. Pagkatapos, natauhan si Rebecca at natakot sa ginawa niya. Hinugasan niya ang dugo bago tinawagan si Raymond, na agad siyang pinabalik sa punerarya. Nang subukan niyang tumanggi, ipinaliwanag ni Raymond na alam nito ang pinagdadaanan niya, kaya magpapaliwanag siya sa opisina. Habang naguguluhan si Rebecca dahil alam pala ni Raymond noon pa man at walang ginawa, tumayo si Kelly at tinanggal ang pambukas ng bote sa kanyang tainga. Nakita siya ni Rebecca at agad na tumakbo palayo para lamang makita ang tunay na Kelly sa pintuan. Tila guni-guni lamang ang buong insidente. Hindi pinansin ang pag-aalala ni Kelly, sumakay si Rebecca sa kanyang kotse at nagmaneho pabalik sa punerarya. Ipinaliwanag ni Raymond na ang mga demonyo o entity ay madalas na naninirahan sa mga patay na katawan hanggang sa makahanap sila ng buhay na tao na sapat na malakas upang saniban. Tila pinili ng isang demonyo si Rebecca, at ngayon ay ginagamit nito ang lahat ng kanyang madilim na sikreto at malungkot na alaala upang pahinain siya hanggang sa siya ay sumuko. Matagal nang pinag-aaralan ito ni Raymond, kaya sinubukan niyang turuan si Rebecca hanggat maaari sa loob ng ilang minuto. Ipinakita niya sa kanya ang isang tray na may ilang mga simbolo na ipinaliwanag na dapat gamitin ng mga ito upang mabuo ang pangalan ng demonyo. Kailangang malaman ni Rebecca ang pangalan ng kanyang entity at sunugin ang kaukulang marka upang itapon ito sa impyerno. Bago pa matapos si Raymond, kinuha ng demonyo ang katawan ni Rebecca at ininsulto siya bago itinapon sa mesa. Kumuha siya ng fire poker at sinubukang lumapit, ngunit binuksan ni Raymond ang kanyang damit upang ipakita ang kanyang tato na isang simbolo ng proteksyon. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng opisina at nilock niya ang pinto bago pa man siya mahuli ng demonyo. Nang bumalik sa normal si Rebecca, nagmakaawa siya kay Raymond na buksan ng pinto, ngunit humingi ito ng tawad at umalis. Habang lumilitaw ang nilalang sa prep room, tumakbo si Rebecca para maghanap ng bukas na pinto o bintana ngunit hindi nagtagumpay. Sinubukan din niya ang telepono, ngunit hindi ito gumagana. Nagpa siya si Rebecca na basahin ang talaan ni Raymond ngunit naagaw ang atensyon ng kanyang lola na lumitaw sa labas ng bintana. Matamis na hiniling ng matandang babae na papasukin siya dahil malamig, ngunit bigla siyang naging agresibo at sinuntok ang bintana habang tinatawag niya si Rebecca na isang kabiguan. Lumalim ang kanyang boses at hindi nagtagal ay naging ungol. Nang lumingon si Rebecca, nagulat siya nang makita si Ben na may mga dumudugong sugat sa mukha. Sinabi niya na dinalhan niya ito ng scalpel para makapagpakamatay siya muli at maging magkasama sila. Matapos hiwain ng scalpel ang kamay ni Ben, hinarap niya si Rebecca at sinaksak ito ng maraming beses sa binti habang patuloy na sumisigaw ang kanyang lola. Bigla, natauhan si Rebecca at napagtanto na isa na naman itong halusinasyon. Muntik na naman siyang magpakamatay, kaya nabitawan niya ang scalpel sa takot. Pagkatapos, muling lumitaw si Ben sa pasilyo at sinabing mamamatay siya habang lumalapit ito, kaya nagtago si Rebecca sa katabing silid at nilock ang pinto.
Habang patuloy na naririnig ni Rebecca ang mga bulong mula sa maraming boses na nag-aanunsyo ng kanyang kamatayan, sinubukan ni Raymond na tawagan ng punerarya ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos, sumilip si Rebecca sa bintana at napansing wala na si Ben, natuklasan din niya na bumalik na ang nawawalang katawan. Nagpasya siyang maingat na bumalik sa prep room at kumuha ng ilang bagay para simulang tahiin ang kanyang sugat. Sa sandaling iyon, umupo ang katawan at humiga muli nang tumingala si Rebecca. Nang matapos na siya sa pagtatahi, nakarinig siya ng isang boses na nagsasabi sa kanya na maghiwa. Kumuha siya ng scalpel at lumapit sa katawan, na muling nagising at nagsimulang makipaglaban sa kanya para sa scalpel. Pagkatapos ng ilang pakikipagpunyagi, inabot ni Rebecca ang fire poker at nagawang saksakin sa leeg ang bangkay, ngunit malakas ang demonyo at madaling hinila ito palabas. Kumuha si Rebecca ng alambre at itinali ito sa bangkay habang tumatawa ito sa boses ng demonyo. Pagkatapos, sa wakas ay kinuha ni Rebecca ang telepono at tinapos ni Raymond ang pagtuturo sa kanya ng gagawin. Sinunod ang kanyang mga tagubilin, ibinuhos ni Rebecca ang kanyang dugo sa sinapian na bangkay bago ito itinulak sa incinerator. Sa kasamaang palad, hindi ito gumana at sumabog ang incinerator na nagpalipad kay Rebecca. Isang flashback ang nagpapakita ng teenager na Rebecca na nakagapos sa stretcher ng ospital. Biglang nagbago ang batang babae sa kanyang katauhan bilang nasa hustong gulang at nagising si Rebecca upang matuklasan na nasa loob siya ng incinerator. Nataranta siya at inulit na hindi ito totoo hanggang sa makabalik siya sa silid. Pagkatapos, tinawagan ni Rebecca si Raymond at sinabi sa kanya na hindi ito gumana. Gayunpaman, isiniwalat ni Raymond na hindi niya ito nakausap, na nangangahulugang ito ay isang panlilinlang ng demonyo. Sinabihan siya ni Raymond na maghanap ng tape sa ibaba, ngunit ang kanyang boses ay nagbago nang ang kanyang mga tagubilin ay naging torture. Nanunood ang nilalang mula sa likod ng pinto habang naririnig ni Rebecca ang boses ng demonyo na humihiling sa kanya na iligtas ang kanyang ama. Pumunta si Rebecca sa basement, kung saan nakita niya ang isang nakakandadong pinto sa isang maliit na silid na may mga tape. Nagulat siya sa isang bagay na gumagalaw, ngunit ito ay kahon lamang na nahulog. Mas maraming bagay ang nagsimulang mahulog mula sa mga istante, kaya nagmadaling bumalik si Rebecca sa opisina. Nang panoorin niya ang tape, sa wakas ay nakuha niya ang mga tagubilin na kailangan niya mula kay Raymond. Kailangan niyang magsunog ng isang strip para mahanap ang mga tamang simbolo at piliin ang mga ito sa tray na dapat ilagay sa katawan na kinaroroonan ng demonyo bago ito sunugin. Ang dugo ng sinapian ay dapat ding iturok sa bangkay upang iugnay ito sa marka. Kung hindi, ang nilalang ay makakatakas bago masunog. Ang dugong ito ay maaari ding itabi para magamit sa ibang pagkakataon upang hindi na ito mangyari muli. Bilang isang demonstrasyon, hiniwa ni Raymond ang braso ng isang sinapian na katawan na nagngangalang Valerie na patuloy na nagmamakaawa mula sa loob ng kabaong. Matapos tingnan ng talaan ni Raymond sa huling pagkakataon, sinindihan ni Rebecca ang isang piraso ng papel at naglibot sa silid hanggang sa makakita siya ng isang simbolo sa dingding. Naglagay siya ng parehong marka sa tray bago nagpatuloy sa paghahanap ng ibang simbolo. Di nagtagal, muling lumitaw si Ben at ginulo siya ng mga matatamis na salita bago hinawakan ng kanyang leeg upang simulan siyang sakalin. Nang hilingin sa kanya ni Ben na papasukin siya at tumawa na parang demonyo, nagawa ni Rebecca na makawala mula rito. Sunod, binuksan niya ang misteryosong pinto sa basement, kung saan nakakita siya ng isang butas sa dingding na nagpapahintulot sa kanya na tingnan si Raymond na hinaharap si Valerie. Patuloy itong nagmamakaawa para sa tulong, ngunit sinabi ni Raymond na hindi na siya si Valerie. Nang umiwas ng tingin si Rebecca, natagpuan niya ang sarili sa loob ng kabaong, kaya kinalampag niya ang takip hanggang sa makalabas siya. Nang sindihan niya ang isa pang strip, natagpuan niya ang pangalawang simbolo. Pagbalik niya sa taas, pinanood siya ng nilalang mula sa dilim. Matapos makuha ang pangatlong simbolo mula sa aparador ng mga supply, natagpuan ni Rebecca ang huli sa banyo. Bigla, kusang naglock ang pinto at nagsimulang mapuno ng tubig ang silid. Dahil sa desperasyon, sinubukan ni Rebecca na umakyat sa inidoro, ngunit nadulas siya at tumama ang ulo sa lababo, kaya nawalan siya ng malay. Isa pang flashback ang nagpapakita kay Ben na natagpuan ng batang Rebecca malapit sa lawa. Sumigaw siya ng tulong, ngunit walang dumating, kaya sinabihan niya itong maghintay habang naghahanap siya ng doktor. Sa kasamaang palad, nadulas si Ben at tumama ang ulo sa isang bato na ikinamatay niya. Sa kasalukuyan, nagising si Rebecca sa banyo at bumalik sa normal. Sa opisina, inilagay niya ang 4 na simbolo sa tray at umilaw ang gitna. Patuloy din siyang nakakarinig ng isang boses, kaya sinundan niya ito hanggang sa matagpuan niya si Valerie sa loob ng kabaong sa basement. Muntik na siyang tulungan ni Rebecca, ngunit naalala niya ang kanyang misyon at kumuha ng isang bote ng dugo ni Valerie bago umalis. Sunod, tiningnan ni Rebecca ang lahat ng bangkay sa punerarya hanggang sa makakita siya ng isa na may mga simbolo sa dibdib nito. Dinala niya ito sa prep room at agad itong gumalaw, ngunit kumalma ito nang ilagay ni Rebecca ang tray sa dibdib nito. Pagkatapos ay sinaksak niya ito gamit ang karayom sa pag-eembalsamo upang iturok ang dugo ni Valerie. Hindi ito pinansin nang magtanong ito kung ito ang tamang katawan. Di nagtagal, lumitaw ang pangalan ng demonyo sa noo nito na nagpapatunay na tama ang kanyang pinili.
Itinulak ni Rebecca ang katawan sa incinerator, kung saan ito ay namilipit at sumigaw habang tuluyan itong nasunog. Pagkatapos, bumalik si Rebecca sa basement, ngunit naroon pa rin ang entity. Lumitaw si Ben sa likuran niya at sinabing hindi ito matatapos bago siya itinulak pababa ng hagdan. Nawala ng malay si Rebecca nang lumapag, at nilapitan siya ng nilalang habang nagsisimula ang isa pang flashback. Nabunyag na nakita ni Ben ang demonyo sa kagubatan, at labis itong nagulat kaya't nahulog siya. Nang magising ang batang si Rebecca, patay na ang kanyang ama. Sa kasalukuyan, nagising si Rebecca at humingi ng tawad sa kanyang ama dahil ang kanyang adiksyon ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Hiniling ni Ben sa kanya na huwag nang sisihin ang kanyang sarili dahil ayaw niyang habang buhay siyang maalala ng anak ng may kirot. Nang sa wakas ay pumayag si Rebecca na bumitaw, nagising siya ng totoo. Maganda ang araw sa labas at walang dugo sa kanyang damit, ngunit naririnig pa rin niya si Valerie. Bumalik si Rebecca sa basement at binuksan ang kabaong upang palayain si Valerie na may ilang malalang sugat sa kanyang likod. Bigla, tinawag siyang hangal ni Valerie gamit ang boses ng demonyo at inihagis siya sa sahig. Nang papatayin na sana siya ni Valerie, dumating si Raymond at umusal ng isang panalangin habang ipinapakita sa kanya ang kanyang tato. Itinulak pabalik si Valerie sa kabaong at ikinulong muli ni Raymond. Kalaunan sa opisina, humingi ng tawad si Raymond kay Rebecca dahil hinayaan niya itong harapin ang demonyo ng mag-isa. Ipinaliwanag niya na hindi na si Valerie iyon, kaya ikinulong niya ito sa basement upang regular na makuha ang kanyang dugo dahil ito lamang ang maaaring pumigil sa mga pagsanib sa hinaharap. Sa katunayan, nawalan siya ng ibang mga empleyado bago niya nagawang maperpekto ang kanyang pamamaraan. Iniisip ni Rebecca na malupit ito at sinubukang mag-quit, kaya iginiit ni Raymond na nagliligtas ito ng mga buhay. Inihayag din niya na hindi siya kailanman tunay na magiging malaya mula sa karanasang ito. Ngunit kung mananatili siya, matuturuan niya itong maging mas malakas. Sa pagtangging tanggapin ang ganitong buhay, lumabas si Rebecca ng punerarya. Gayunpaman, nakita niya ang nilalang sa parke kung saan naglalaro ang mga bata. Nang mapagtanto niyang tama si Raymond, bumalik siya sa loob upang tanggapin ang kanyang bagong trabaho. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.